Mirating Vendors, vape tongkan sa bike. Ito ang perpektong araw para lumipat sa kanyang silid sa summer camp. Pero sa sandaling pumasok siya, napagtanto niyang ang lugar na ito ay malayo sa kahanga-hanga. Anong bangungot? Natatakot na siyang manirahan dito. Ako, mga apis, sirang koma. Nakakatakot yon. Si Wednesday naman ay ganap na kalmado. Wala sa mga ito ang nakakaabala sa kanya. Malinaw na nakakita na siya ng mas malala. Natatakot si Enid. Walang paraan na makakatulog siya sa lugar na ito. Kailangan nilang ayusin ito agad. Iminumungkahin niyang gawin ito kasama si Wednesday. Ang cute nito. Nagpa siya si Enid na umorder agad ng bagong kasangkapan. Oh, nandito na pala. Aba, ang bilis naman. Excited si Enid na parang maliit na bata. Wednesday, maaari mo ba paniwalaan ito? Narito na ang mga kasangkapan. Sige, dali mo ito sa loob ng kwarto. Ito ang magiging mga estante ng laruan ni Enid. At magkakaroon siya ng kama sa itaas na bunk at sa ilalim ay magkakaroon ng buong mundo ng bahagharing. Doon din ilalagay ang mga laruan. Ingat, paborito niya ang mga iyon. Wow, nakaayos na ang lahat sa ibaba. Dinala pa nila ang aquarium kasama si Dory. Kailangang ilagay ang mga paboritong poster ni Enid kahit saan at maraming malalambot ng unan sa ilalim. Ang ganda niyan. Guys, ang gagaling ninyo. Salamat. Sumisid si Enid sa kanyang taguan sa ilalim ng kama. Ang ganda ng kanyang mundo. Wednesday, bisitahin mo ako. Hindi gaanong pala kaibigan si Wednesday. What? Hinatin niya ang kwarto gamit ang tape para malaman ni Enid ang kanyang lugar at hindi subukang pumasok sa bahagi ni Wednesday. Hindi kailangan ni Wednesday ng mga tagabuhat. Meron siyang tapat na kaibigan at kapamilya, si Ting. Kaya niyang buhatin kahit ang pinakamabibigat na kahon. Perfecto. Ang mga tabla ay para sa kama. Dapat sapat na yon? Oo, tama yon. Perpekto sila. Bagay, pumasok ka sa kahon. Sa tingin ko may kulang kay Wednesday. Oh, isang drill. Panahon na para buuin ang mga kasangkapan. Nagpasya si Wednesday na siya na ang bahala. At alam mo ba? Talagang gumana ito. Now, sir, add your step-rising decoration. Sabihin na thing kay Wednesday ang stapler. Napasya siyang magdagdag ng mga kortina. Ngayon ay dinidekorasyon na niya ang dingding. Idinikit niya ang puting papel dito at naglagay ng mga neon na ilaw sa ibabaw. Nagningning sila ng maganda. Humiling din si Wednesday kay Thing na magdala ng bulak. Na ako, mukhang nasabit siya. Nagpa siya si Wednesday na gawin ang lahat mag-isa. Idinikit niya ang bulak sa dingding. Mukhang madali lang yan. Enero awes to Paul Nakawa sa buwa. Pero hindi talaga ito ang estilo mo, Wednesday. Tama ba? Okay. Kailangan mo talagang pinturahan ng itim ang lahat. Ngayon ito mo account sa noong clap ng bagyo. Inalagnan ang talay cortina. Wow! Talagang mukhang kumikidlat sa loob. Napaka-stylish. At si Enid ay talagang takot sa mga bagyo. Kailangan punuin ang mga istante. Mukhang masyadong walang laman. Kailangan ng mga kandila. At kung walang sapot ng gagambas sa mga sulok, hindi ito mukhang komportable. Ngayon, mukhang kahanga-hanga. O ba't sa Phantom's Garden, cello sa Wednesday, sumayaw sa Enid, tigayang pabriting kanta. Gustong gusto niya ito, pero biglang naiinis si Enid. Yung klaseng sinaunang musika ito. Ang musika ni Wednesday ay sinisira ang kanyang hit na kanta. Panahon na para sa matinding hakbang. Dinala niya ang pinakamalakas na speaker na meron siya. Pakinggan mo itong kahanga-hangang love song. Oh, ngayon talagang nag-i-enjoy si Enid. Pakiramdam ni Wednesday parang namamatay ang kanyang mga tainga mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Ipapakita niya kung ano ang tunog ng tunay na musika. Namatay ang mga ilaw para hindi makagambala ang pop music. Hindi lang ang musika, pati ang sayaw. Saktong-sakto ito sa melodiya. Madilim, gothic at aesthetic.
Hoy, sino ang nagbukas ng ilaw? Hindi masaya si Wednesday tungkol dito. Siyempre, gawa ito ni Enid. Ayusin na ni Thing yon, papatayin niya ulit ang ilaw. Pero hindi basta-basta susuko si Enid. Nagpa siya si Wednesday na tulungan si Thing. Halika, kaya nyo. Yan ang magkasama. Ay, hindi, Thing. Ayos ka lang ba? Bumagsak siya sa aquarium ni Enid. Hindi ito ang pinakamasamang pagbagsak niya. Sana makabawi siya. Oh, Enid, halika na. Hindi naman ganun kasama. Kita mo? Ayos lang siya. Oh, mari ka na mag-settle ngayon. Abala si Enid sa isang Rubik's Cube nang biglang ipaalala ng kanyang tiyan na siya ay gutom. Oras na para sa merienda. Kailangan niya ng makakain agad. Siyempre, mag-o-order siya ng isang buong ref na puno ng mga paborito. Oh, at narito na ang delivery guy. Tumatakbo na si Enid papunta sa pinto. Kamusta? Halika kay Enid. At ilagay ito kung saan niya ipinapakita sa iyo. Okay. Salamat. Paalam, Ginoong Delivery Guy. Sa wakas, oras na para kumain. Ano ang nasa loob, Enid? Halika na, buksan mo na at ipakita sa amin ang paborito niyang gummies. Astig! At may soda rin siya. Iyan lang ang kailangan niya. Halika na, kumuha ng mga gummy candy. Ang sarap nila. Matamis at medyo maasim. Kamangha-mangha. Nahuli si Wednesday sa trabaho kaya nakalimutan niya ang pagkain. Thing, dalhan mo siya ng maiinom. Sana sariwang dugo ito. Sige, katas lang ito ng seresa. Well, sana nga. Oh, ano pa ang dala ni Thing? Wow, mga mata! Gummy candy ang mga ito? Tama ba? Mukha silang totoo, pero malamang gummy sila. Nagpa siya si Wednesday na biruin si Enid. Oh, natakot si Enid. Kinain lang ni Wednesday ang sarili niyang mga mata sa harap niya. Tinabangungot that's why magmumulto ray Enid ng Tharv. Probiro lang iyon Enid and naloko ka. Gusto ni Enid ng katiyahan. Isang party, yan ang kailangan niya. Ang kahon na ito ay may lahat. Isang disco ball. Napakaganda nito. Kumikislap at kumikinang ito ng maliwanag. Kailangan niyang isabit ito at magdagdag ng mga ilaw sa party at maglagay ng mga garland. Oh, ang ganda nila. Para bang may sarili talagang club si Enid. Tinawagan ni Enid ang kanyang mga kaibigan. Ang party ay nasa kasagsagan na. Hihintayin ka namin. Oh, nandito na sila. Ang bilis naman. Hi Sophie, hi Rachel. Magparty tayo sa bagong kwarto ni Enid. Binuksan ni Sophie ang musika. Sumayaw tayo. Nagsuggest si Rachel na mag-selfie para maalala ang sandali. Ang ganda ng kwarto ni Enid. Tinanong ni Sophie kung sino ang kanyang roommate. Anong nangyayari? Tahimik tayong lumapit at tingnan. Rachel, mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Napansin sila ni Wednesday. Kasama niya ang mga dating kaibigan mula sa impyerno. Isang multo ito. Iyon ay kakilakilabot. Nakakatakot iyon. Nagpa siya si Enid na ayusin ang kanyang makeup. Ang ganda mo, Enid. Bagay na bagay sa'yo ang kulay ng lipstick na yan. Oh, wow! Nagpa siya si Thing na sumakay sa skateboard. Oops! Don't I itch to buy hero holds. Although ba ang dagwa ni Wednesday, nagtatype siya ng kanyang bagong libro, astig iyon. Magiging romance ba ito o drama? Bueno, kilala si Wednesday. Malamang na ito ay isang kwento ng katatakutan. Mukhang may dalang mensahe si Thing para kay Wednesday. Gusto niyang maglaro sila. Aw, ang sweet naman. Pero wala sa mood si Wednesday. Talagang nagalit si Thing kay Wednesday dahil tinanggihan siya. Ngayon nagpa siya siyang gumanti kay Enid at guluhin ang kanyang hairstyle.
Well, siguradong hindi siya masaya tungkol doon. Thing, hindi ka makakahanap ng bagong kaibigan sa ganyang paraan? I think it's rin Braiders Wednesday sa Azal na Thing. Ipas ito siyang ikulong ito sa hawla. Nadesmaya siya, kaya ngayon pinarurusahan si Thing. Pero talagang naawa si Enid sa kanya. Magiging napakalungkot niya sa kulungan. Oh, handa na si Enid na patawarin siya. Sigurado siyang nagsisisi siya sa ginawa niya. At pinalaya niya siya. Ngayon, magkaibigan na sila. At naging magkaibigan na rin sina Enid at Wednesday. Kahit na hindi pa rin lubos na natatanggap ni Wednesday yon.